Mga katambay, mga kababayan, kamusta po lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod, sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong mga pangungutya at pang mamaliit. At talagang ang Vice President po ay talaga po pati po ang pag-i-endorso po ng ating Vice President ay kinu-question po ng mga kongresista mga tambay. Dahil daw po naghahanap lang daw po ng kakampi, lalong-lalo daw po sa impeachment. Yan po ang pahayag ng mga ilang kongresista. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga tambay. Ang mga kongresista yatang natatakot na. Baka po kasi hindi na po sila manalo, lalong-lalo po ang kanilang minamanok sa Senado. Kung hindi magkakadayaan, huwag naman sana. Pakinggan po natin. Inuna ng ilang kongresista ang pag-iendorso ni Vice President Sara Duterte sa mga senatorial candidates silang linggo bago ang midterm elections. Ayon kay House Assistant Majority Leader si Alonto Adyong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ayon kay House Majority Leader si Alonto, questionable para sa kanya ang timing at implikasyon ito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Hindi naman ikinagulat ni House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paolo Ortega, ang Senate endorsement ng pangalawang Pangulo. Anya, natural lang na naghahanap ng kakampi para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Wala pang pahayag kaugnay ng issue si VP Duterte. Matindi na mga tambay, matindi ang mga kongresista natin ngayon. Ibang klase. Talagang nakatutok lang po talaga sa pamilya Duterte. Lalong-lalo po ngayon sa Vice President. Dahil po nakidnap na po yata, kinidnap na po nila ang dating Pangulong Duterte. Yan po ang lumalabas sa investigasyon po ng mga Pilipino. Nakidnap na po at ginastusan pa ng pera ng taong bayan. Taxpayer pa ang gumastos para po hiyatid at gastusan pa ang dating Pangulong Duterte papunta po sa Netherlands o sa The Hague, sa ICC. Pilipino ang humuli. Pilipino rin na naghatid, mga tambay. Pera ng taong bayan yata. Ito na naman po, mga tambay. Talagang kinukutsa pa nila at minamalit pa ang Vice President. Bakit daw po nag-i-endorso? Wala na raw po sa timing. Ano kaya timing ang gusto nila, mga kababayan? Tapos na ang halalan sa mag-i-endorso? Ganun po ba ang tamang timing? Tapos na ang halalan, mga kababayan? Dahil nga po, mukha po yatang natatakot na po yata ang mga Crocs. Ang mga buhaya yata ay natatakot ang mga buhaya na magkawatak-watak na yata ang mga buhaya yata. At talagang natatakot na sila ay makalos na. Hindi kaya? Natatakot na po sila dahil sa mga ini-endorso yata ng Vice President ay kinakatakutan po nila na makapasok po, lalong-lalo po sa House of Representatives. At ganun din po sa Senado, mga kabayan. Yan ba ang sasabihin nyo ang Vice President ay napakahina na politiko? Sige nga. Napakahina po bang politiko na isang Vice President na nilalapitan ng mga politiko para sila endorse? Para itaas ang kamay nila ng isang Vice President? Yan po ba? Ha? Bakit? Takot na takot kayo na i-endorse ng isang Vice President ang mga politiko na gustong manalo ng Vice President dahil nakikita ng Vice President na hindi sila katulad ninyo na sobrang gahaman yata sa pera ng bayan at napakaraming issue ng 19 Congress na natuklasan ng mga Pilipino, lalong-lalo po ni Attorney Vic, ni Attorney Ungab, nila Attorney Topacio at lalong-lalo po ni dating Pangulong Duterte na kinidnap at ng Vice President na mismo siya nakaranas
kung paano po kontrolin ng dadalawang tao nung panahon niya ang pera ng taong bayan. Lalong-lalo po nung siya ay DepEd Secretary na napakarami nilagyan na extraordinary ang kanyang pondo na ang kanyang proposal budget ng kanyang tanggapan nung siya ay Secretary ng DepEd. Di po ba? Napakarami pong korupsyon na issue, mga kababayan. Tapos ngayon, kayo pa magmamalaki. Napakalilinis nyo ba? Sigurado na ba kayo na may impeach ang Vice President? Na-impeach man yan sa Kongreso dahil masyadong politika. Di kaya 3 taon yung tinrabaho ang Vice President dahil sa mga natuklasan ng Vice President na anomalya sa inyong institusyon. Kaya gustong-gusto nyo siyang i-demolish, pabagsakin, i-impeach. Di kaya? Dahil baka kayo'y mabalikan ng katotohanan na kayo pala talaga ang korap dito sa ating bayan. Di kaya, mga kababayan? Sila kaya talaga ang tunay. Nagbabalat kayo lang kaya sila na hindi sila magnanakaw? Di kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong, mga kababayan. Nagbabalat kayo lang kaya ang mga kongresista na katulad nila Adyong, nila Gutierrez, nila Paulo Gutierrez, nila Sio Adyong. Nagbabalat kayo lang kaya sila po'y matitino at malilinis at walang korupsyon anomalya sa kanilang panunungkulang bilang mga congressman o representative ng ating bansa. Malilinis po ba sila? Lalong-lalo po kaya ang kanilang institusyon na ang kanila pong mga MOE o extraordinary expenses ay liquidation by certification lamang. Walang mga resibo. Hindi uso-uso yan sa kanila. Napaka-special. At wala pong issue sa kanilang institusyon lalo sa paggawa ng budget. Yung kanilang mga sinasabing bicameral conference committee report na 241 billion yata. Hindi po bababa o hindi tataas, mga kabayan, sa 241 billion yata na mga nailagay po, naisingit po sa mga blanco na pinag-uusapan na po sa Korte Suprema. Iintay na lang po natin kung hindi po nagkakamali si Kamanong ay ilalabas na po nila ang susunod na oral argument yata nila ay sa Mayo, itong susunod na buwan. Yan po ay ayon po kay Attorney Vic. Mga kababayan, tingnan niyo po yung mga anomalya at ang kanilang pondo na tinatago po sa Pilipino. Walang public hearing ang kanilang mga budget taon-taon. Bakit kaya? Mga matitinong politiko. Walang itinatagong korupsyon. Kaya kailangan ilihim sa Pilipino ang kanilang public hearing na pondo na hindi natin alam. Bicameral lang. Matitino po sila pagdating sa paghawak ng pera. Katiwa-tiwala po. Vice President lang po talaga ang hindi po katiwa-tiwala pagdating sa kanila. Pero sa katotohanan, sila po ang isinusuka na. Di po ba? Isinusuka na nga sila ng mga Pilipino, majority ng Pilipino. Bakit ko nasabi yon? Yung survey nga nila, ilang porsyento lang ang nakuha ng kanilang speaker ng House of Representatives. 14%. Pinakamataas na yung 15%. Approval at trust rating na speaker na kay gagagaling. Walang anomalya. Kaya nga minamahal ng mga Pilipino. Kaya nga pagdating sa survey ng speaker ay wala pang 20% ang nakukuha approval at trust rating ng kanyang institusyon na pinagtatrabahuhan. Ang Speaker of the House na tinatawag na tambalos-los ng Vice President. Nakita niyo po. Tapos ang Pangulo ng Bansa, Commander-in-Chief, pinsan ng Speaker, 25% ng approval at trust rating. Sa ating bansa, grabe. Pinakamababa na nakuha po ng mga Pangulo, mga kababayan, na naglingkod sa atin. Mga kababayan, dinaig niya pa po. Noong panahon po ni Pinoy, mga tambay, dinaig pa siya ni Pinoy at dinaig pa siya ni Gloria. Nakita niyo po, ito po yung mga record nila. Nakita niyo po yung pinsan. Nakita niyo po.
O, yan po. Si Marcos Jr. po, ang Pangulong Marcos Jr. po, ang pinaka hindi pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Ayon po yan sa survey nila. 25% po. Yan. Grabe. 25% po. Ayon po sa survey nila si Pangulong Marcos. Si Pangulong Gloria, dating Pangulong Gloria ay 30%. Si dating Pangulong Benigno Aquino ay 68%, mga tambay. Samantalang si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ay 87%. Ito po yung panunungkulan sa kanila pong 3 taon. Yung kanilang panunungkulan ng 3 taon bilang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte ay 87%. Ang Benigno Aquino Jr. ay 68%. Ang Gloria Arroyo sa 3 taong panunungkulan nila bilang presidente ay 30%. Samantalang ang Pangulong Marcos sa loob ng 3 taong panunungkulan ay 25%. Yan po ba ang hahangaan natin? At ganun din po ang speaker. Lagapak, mas mababa pa sa approval ng Pangulong Marcos, mga tambay. Biruin nyo yun. 14% ang speaker. Pero ang mga congressman, mga tambay, ang mga congressman, pinupulaan mo ang Vice President na nakakuha ng 60+%. Ang approval at trust rating po ng Vice President ay hindi po bababa, mga kabayan. Hindi po bababa sa 61%. Ayan, no? Nakita niyo po, 61% ang kanila pong pinupolitika na kinu-question pa at wala raw sa timing ang pag-i-endorso raw po ng isang Vice President. 61%. Hindi po ba lalapitan ng mga politiko yan? Yung kanyang, yung Commander-in-Chief sinusuka na ng majority ng Pilipino. Sige nga. Samantalang yung sinisiraan at pilit pinababagsak na magtatatlong taon na pinupolitika. Politically motivated. Di ba, lahat na ng klaseng pamumulitika ay ginawa na nila sa pamilya Duterte. At ganoon din sa Vice President. At kahit anong pagpapabagsak at kahit anong issue ang gawin po nila, korupsyon at kung ano-ano pang mga paratang bintang, gawa-gawa na kung ano-anong ginagawang mga paratang para mapabagsak lang Vice President. Pero sa kabila nun, survey pa nila ang naglalabas ay 61% ang approval at trust rating ng Vice President. Samantalang ang Pangulo ay 25%. Ang Speaker ay 14%. Ang Senate President ay 38%. Biruin niyo yun. Tapos magsasalita ang mga congressman katulad ni Adyong, katulad ni Gutierrez, mga tambay, na mga isinusuka na ng majority ng taong bayan ng kanilang institusyon. Sinusuka! Pero grabe magsalita at parang nangungutya pa sa Vice President. Unbelievable. Kung magiging matalino lang po ang mga tao, ang mga kababayan natin dito po sa mga congressman na ito na pumirma sa impeachment ng Vice President, mga tambay, ay hindi na po makakabalik lahat ito sa 20 Congress. Wala pong ginawang trabaho sa mga Pilipino ito. Maliban po sa mga sarili nilang interes. Mga pang-sarili nilang interes ang ginawang trabaho. Yan po'y komento ng inyong lingkod. Nakitaan po ba natin ng progresibo ng 3 taon? Maliban sa pinagagawa po sa atin, puro pamumulitika yata, puro investigasyon din investigasyon doon. Pero hindi man lang natutukan, pagtulong-tulungan man lang ang kahirapan sa ating bansa. Lalo-lalo po nagmamahalang bilihin, kakarampot na kinikita, kay mamahal na mga bayarin. Di mo ba? Wala. Nada. Basta ang tinrabaho, pamumulitika. Pabagsakin ang mga Duterte. Di ba? Pabagsakin ang mga sumusuporta rito. Lahat bigyan. Imbestigahan. Kaya nga nagtatagpa sila ng Quadcom at Tricom para dito sa mga sinasabing lahat
ng babatikos at ku-question sa kanila ay magkakaproblema gamit ang kanilang institusyon. Pati po ang pamahalaan ay gamit na rin po. Di po ba? Kampi-kampi. Ipagpatuloy nyo na ipagpatuloy. Binabantayan po namin at babantayan po namin lalong-lalo po ang halalan. Ang halalan po, gagawin po namin ang lahat para po ipakita at iparamdam ang aming nakikita at nararamdaman. Lalong-lalo na baka kami ay dayain. Ang aming karapatan, ang aming boto ay baka manakaw ng iilan tao para sa kanilang pinapaboran. Di po ba? Sana po hindi sila magtagumpay. Dahil sa nakikita po natin ngayon, mga kababayan, mukhang kapit na po sila sa patalim dahil watak-watak na po sila ngayon. Natatakot na po sila ngayon. Baka hindi sila magtagumpay. Katulad ng ginagawa po nila ngayon sa impeachment ng Vice President. Natatakot sila, baka hindi sila magtagumpay. Baka sa susunod na 20 Congress ay sila na po ang iniimbestigahan dahil hindi po sila nagtagumpay. Kaya natatakot po sila. Kaya hanggang sa huli, malapit ang halalan, ay panay pa rin ang batikos nila sa Vice President. Baka kasi hindi nila ma-impeach ang Vice President. Kaya natatakot po sila dahil ang taong bayan ay galit na ang majority ng Pilipino. 25% na lang ang ayon sa kanilang survey ang nagtitiwala sa kanila sa Pangulo. Sa Speaker, 14% na lang. Pinakamatias na ang 15%. Ganun po katindi mga tambay. Samantalang ang nagagalit at dismayado sa ginawa nilang trabaho, pamumulitika, korupsyon, issue ng isang damukal na korupsyon. Hindi po yan nagustuhan ng taong bayan, mga kababayan. Tapos ngayon, kayayabang nyo, kaya angas nyo, palibasay nasa kapangyarihan pa kayo kung mag-aasta kayo. Akala nyo kay lilinis yung mga politiko. Akala nyo wala kayo itinatagong mga pagnanakaw. Di umano. Wala po ba? Wala po ba kayong mga ninanakaw sa amin? Di kaya? Di umano? Nagtatanong lang si Kamanong. Wala po ba kayong ninanakaw sa amin? Wala po ba? Hindi nyo ba pinag-iintrisan ang aming mga buwis? Pagka kayo na ang umahawak ng aming buwis, lalo-lalo na sa sinasabi nyong budgeting. Hindi ba kayo nakaka-interes sa aming pera? Kamusta na mga extraordinary nyo? Kamusta na ang mga unprogram na nailalagay po riyan? At kamusta na ang isang damukal na ayuda na nilalagay nyo ang pera namin dyan? Wala po bang korupsyon yan? Nagtatanong lang si Kamanong. Napakalilinis nyo. Samantalang yung isang congressman na napakagaling na taga Batangas, mga tambay, taga San Pascual yata yun. Kung magpamudmud ng pera, ay titriplihin pa. Titriplihin pa ang ayuda. Parang grabing magpamigay ng pera. Parang ang kanyang pinamimigay. Grabe. Ganyan po sila. Dahil sila po ay malilinis. Walang bahid ng korupsyon. Sila. Ayon sa kanila. Dahil sila ang nagsalita. Pero tanungin mo ang taong bayan. Magsasabi ba ang matinong taong bayan? At maniniwala ba si Juan de la Cruz na itong mga congressman na ito, itong mga representative na ito, ay hindi nagnakaw at hindi magnanakaw ang mga yan, di umano? Sige nga. Kaya hiyang-hiya naman kami kay Congressman Adjong at kay Congressman o Representative Gutierrez. Mga tambay, hiyang-hiya naman kami dito sa mga congressman na ito.
Hiyang-hiya naman kami sa inyo. You know, nakakatakot ba? You know, nakakatakot ba yung mga endorsement ng Vice President? Kung sasabihin nyo bakit late na nag-endorse o nag-endorso ang Vice President, paano hindi magiging late? Tinarantado nyo yung tatay nun. Ikaw ba naman tarantaduhin mo yung tatay? Ipakidnap mo ang ama niya at ipatapon mo pa sa bansa ng mga banyaga. Hindi ba niya pupuntahan yon? Hindi niya ba asikasuhin yun bilang siya Vice President? Katungkulan niya na isang Pilipino. Bigyan niya ng proteksyon dahil ito'y isang Pilipino na ipatapon mo at ipakidnap mo. Ipinakidnap ng gobyerno gamit ang Pilipino. Gamit ang mga kapulisan. At merong 7,000 yata, di umano, na nagbantay pa na mga sundalo at kapulisan. Mga kababayan. Di mo ba? Ganon. Kaya nga hindi siya nakabalik. Hindi siya nakapag-endorse. Hindi siya nakapag-endorso ng mga politiko na lumalapit sa kanya dahil siya ay napakalakas. Napakalakas na politiko ang isang Vice President. Di ba? Gustong-gusto po nilang maitaas ang kanilang mga kamay ng isang Vice President. Dahil nga po, ang Pangulong Marcos ay isinusukan na po ng majority ng botante. Di po ba? Comelec na lang po yata ang pag-asa nila. Comelec na lang ang natitirang pag-asa nila para po sila'y manalo yata. Pero mga kababayan, huwag naman po tayong pumayag na pati ba naman ang boto natin ay nakawin nila. Ninanakaw na yata nila ang pera natin, ang ating pondo, ang ating tax. Huwag naman sana pati ang ating boto ay nakawin pa rin nila. Sobra naman. Magbantay po tayo. Pagtulong-tulungan po natin, lalo-lalo po yung sinasabi ng isang attorney Respicio na hanggat maaari ay huwag po tayong pumayag na nakasaksak sa internet, nakakonekta sa internet ang gagamitin nilang PCOS machine o machine sa halalan. Napaka-delikado raw. At syempre po, nakita nyo po, grabe. Pati po ang mga EU, mga banyaga ay kinuha na po nila. Pinapunta na po sa ating bansa. Ang napakarami po, hindi po bababa yata sa 200 o 100 mahigit na mga banyaga na pinagkatiwalaan po ng Comelec din para magbantay sa ating mga boto. Grabe, no? Grabe. Mukha po yata nga nasasakop na tayo ng banyaga ngayon. Wala na kakayahan ng ating bansa. Pati ang halalan, iaasa mo sa banyaga. Grabe, no? Grabe. Tayo po ba'y nasasakop na nila? Nagtatanong na si Kama, no? Naidagdag lang po natin. Pero yung nangyayari po dito, mga kabayan, gigil na gigil sila. Kasi, hindi nila kasi magugusto maupo eh. Hindi nila magugusto makabalik ang isang Sara Duterte sa Malacanang. Sa dami po kasi ng ginawa po nila. Korupsyon, pamumulitika, napakaraming paglabag sa batas. Nahandyan pa ang grupo ng CPP, NPA, NDF, mga makakaliwa. Nagsama-sama na lahat. At talagang nakita po natin kung paano po nila labagin, suwayin, baluktutin ang batas natin, yurakan, dalhin sa kahihiyan ng bansa natin ng ganitong klaseng gobyerno na pinakita sa atin. At dinala po tayo sa isang damukal na issue ng korupsyon, pamumulitika. Mga kabayan, sa tingin nyo, magugustuhan ng Pilipino yan? Magugustuhan ng matitino? Never. Kaya good luck na lang dito sa mga congressman na ito. Sige, ipagpatuloy nyo. Dahil akala nyo, bumagsak na. Akala nyo, kayang-kaya nyo gaguhin at tarantaduhin ng mga Pilipino. Maniniwala pa ba kami sa inyo, mga congressman? Sa ginawa nyo sa aming kaperahan? Sa ginawa nyo sa napakahabang panahon? Na ganyang klase po pala ang ginawa nyo? Lalo-lalo sa aming pera? Itinago nyo na napakatagal na panahon na walang public hearing ang binibigay namin budget sa inyo. Hindi namin alam. Kayo lang. At hindi namin alam
na napaka-special nyo pala sa COA. Ganun po pala. At hindi namin alam yung sinasabi nyong bicameral conference committee report ay diyan pala nagkakaroon ng sinasabi ni Atty. Vic na napakalaking pork barrel o korupsyon. May katotohanan kaya yan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya po mga kabayan, wala po tayong aasahan dito sa mga sinasabi po di umano ng mga buhaya. Makakapal po ang muka, makakapal ng mga balat, mga tambay. Akala mo kay lilinis di umano nitong mga buhaya na ito, mga kabayan. Nagmamaang-maangan, naglilinis-linisan na akala mo mga hindi sinungaling at akala mo sa tingin nila ay maniniwala tayo na hindi sila mga magnanakaw, mga kabayan. Kaya nga sinasabi ni Vice President at ni dating Pangulong Duterte, mga tambay, yung tatlo na po ngayon ang pinaka-worst, pinaka-rotten, pinaka-bulok at pinaka-corrupt na institusyon daw po, mga tambay. Kasama pa ang COMELEC at ang Kongreso at Senado, mga kabayan. Yan po. Galing po sa bibig po yan noong mga nakaraang taon ng dating Pangulong Duterte at hinahamon pa sila ng open the book. Nagbukas po ba ng libro ang mga congressman? Hindi. Ang binubuksan po ng congressman, pabagsakin ng Vice President. I-impeach ng Vice President. Dahil nga po, natuklasan po kasi ng Vice President ang pinaggagawa po nilang anomalya sa kanilang institusyon. Napakarami po nilang sasagutin pagka ang Vice President na po ang Pangulo. Dahil sa dami po na natuklasan ng Vice President, kung paano po sila maglingkod sa atin, itong mga congressman at senador, mga kababayan. Lalo-lalo na po nung pumasok ang 19 Congress. Grabe po. Wala po halos nagawa tayong nakita. Hindi po natin nakita sa ating mga mata. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nakita po natin, nagtatrabaho po sila. Tumutulong po sila sa mga proyekto, programa ng build. Ngayon, ano po ang mga programang pinagtutuunan po ngayon ng mga congressman ng House of Representatives? Impeachment, Quadcom, Tricom, walang kamatayang impeachment. Nakita niyo po? Samantalang nung dating Pangulong Duterte, lahat po ay gumagalaw, kumikilos para ayusin ang gagastusin sa proyektong build. Ngayon, ano po ang pinagtutuunan? Inaayos po nila ang gagastusin po. Yata sa pagpapabagsak sa mga Duterte kung magkano ang gagastusin. Dahil po, gumastos na po yata sila ng napakaraming pera yata nung ipatapon nila at hihatid pa mismo sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Magkano kaya ang nagastos ni Juan de la Cruz dyan? Magkano kaya nagbayad kaya ng isang damukal na pera ang taong bayan, ng taxpayer, sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte? Sige nga. Mismong tayo pa naghatid. Eroplano pa ng bansa natin na nagdala ron. Magkano kaya ang binayad natin sa ICC? Nagkapera kaya ang ICC sa mga Pilipino, sa taxpayer? Nagtatanong lang po si Kamanong. At dito po, magkano rin kaya ang gagastusin nila? Magkano kaya ang iba-budget nila na galing po sa atin? Magkano naman kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kung matutuloy ang impeachment na sinasabi ng mga congressman, lalo si Adjong at si Gutierrez, magkano naman kaya ang pera ng taong bayan na gagastusin para isuhol sa mga buhaya na mga politiko dahil dyan sa sinasabing impeachment? Magkano naman kaya isusuhol? Nagtatanong lang po si Kamanong. Masama po ba magtanong? Di po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang ating komento sa mga sinasabing hindi raw sila buhaya at hindi raw sila mga magnanakaw. Tanging Vice President lang po ang kanila pong pinupuntirya. Samantalang makikita mo sa mga itsura nila,
Sa itsura pa lang, makikita mo na hindi po sila magnanakaw at hindi rin po sila buhaya. Pag tiningnan mo mga itsura, nakita mo po hinaglalakihan, mga katambay. Napakasisikip na ng mga kanilang mga damit at mga salawal sa lalaki. Kaya hindi po sila magnanakaw at hindi rin po sila buhaya. Hindi. Mga kabayan, bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna sa mga biyayang pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Shoutout po. Shoutout po tayo at magte-thank you. Iinom po muna si Kamanong ng pampadulas. Ayun. Salamat po. Shoutout po. Thank you po sa mga biyaya. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershon ng Canada. Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Jem Aris ng United Arab Emirates. Si Diobelin Watanabe ng Japan at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley. Thank you po. Salamat po ng marami sa mga biyayang pinagkakalob. At shoutout din po sa ating mga kababayan kay Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, at Victoria Denvor ng Netherlands, kila Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Ani PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Senaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, si Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Sobido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW Saudi, Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, at Tisoy Roa, Dennis Velasco, Rafaela De Los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction, OFW ng Riyadh ng Taga Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 ng Kuwait, Lolita Hagi, Lina Maladil, Amelita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth ng Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma De Asis ng Sarangani Province, Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV ng Macau,
Banquet ng Handicrafts. Ako si Pilam, Salina JN8BB, Chad De Guzman, Rosalinda Cortez, Lima si Joselito Edgar Villan, Maridel Capuno ng Denver, Colorado, USA, Linda Arsenio ng Jing Anciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, Seni Maclay, Lani Paloma ng Italy, Ali Ferreira, Dennis Velasco ng Iceland, Lolita Chu, Amiga Vlog, Nimo Dayan, Ricardo De Luna, Rolly Pineda, Manuel Abug, Nesh Biayan, Bibi Del ng Chicago, USA, Jocelyn Peria, Salonga Sakal, Pearl Mendoza, si Elma Mitchen ng Germany, Tahur Kubamak at Jabar Espuerza, Sausan from UAE, Lina Maladel, Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada, at Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi ng Akiman, Italy, Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW, Italy, Sinaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BC Beast, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, at Jasmine Jimena. Thank you po mga kabayan. Napakarami po. Salamat po sa inyo. Shoutout po at thank you. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po kayo at mag-ingat po at magbantay po tayo sa mga mandaraya po na lalo-lalo po sa eleksyon. Magtulong-tulong po tayo mga kabayan na magbantay at huwag po tayong pumayag na tayo po ay nakawin po nila ang ating karapatan, ang ating boto. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino at may OFW. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani. Ingat-ingat po, mga kababayan. At syempre po, thank you po sa nakagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan, mga kababayan, isama po natin sa ating mga dalangin at dasal na maingatan po at madugtungan pa po ng mahabang buhay at maingatan pa po at makauwi po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Isama po natin sa mga dasal at panalangin. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po tayong muli. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po. Bye-bye.